Hello guys, I'm back. I'm JR. Sa mga hindi pa nakakalala sa akin, ako si JR of Beton's Crayfish. Sa mga bago lang dito sa channel ko, subscribe nyo na yung YouTube channel natin na JR Beton's Collection. Search nyo lang yung JR Beton's Crayfish, or sa Facebook natin, follow yung page ko, Beton's Crayfish. Doon nagpo-post tayo doon, update tayo doon. Ito guys, ano bang bago? Ito, what's new? This is my DIY. Ginawa ko siya. Ito yung subok na. Ito yung may re-recommend ko sa inyo na starter pack. Ito yung mayroon tayong tinatawag na starter package. Soon nalalabas with kasama ng mga railings o crayfish. Pero as of now, ito, wala pa tayong stock. Ito muna ang ating items. Pa-introduce ko sa inyo, papatawag sa inyo, i-demo ko sa inyo. Itong setup na to, pwede to sa indoor, pwede sa outdoor. Dito, subok ko na kasi nakapagpalaki na tayo ng ating mga railings. At dito, soon, papatawag sa inyo yung upload ko kung paano tayo magpakawala ng railings galing dito. Ito guys, itong 3-layer setup na to, 3-layer tax na to, is transparent na siya. Kitang-kita nyo na yung loob. Mapag-aaralan nyo, masusubaybayan nyo. At napakatibay na to guys. Yung ginawa ko na to is nakatubo na siya, may drain na siya. Each tank may drain. Yung pang ilalim is sisip-sipin na lang ng pump natin na 15 watts. Dadalhin sa taas. Tapos yung kagandahan nito is yung filter natin, wala ka nang gagawing laba-laba, palit ng hugas ng bato or kung ano man ilalagay yung filtration o yung media dito. Magde-drain ka na lang, wala ka nang gagawin, lalagyan na ng crayfish, lagyan nyo sa sulok ng kwarto nyo or sa labas. Papanoorin nyo lang siyang lumaki yung mga crayfish nyo. Dito pwede ka mag-start ng 3 trio or kahit trio lang. Dito kayang-kaya nyo na makapag-breed, makapag-mate. Sa start ng trio nyo, 1 month, subaybayan nyo lang. Pag nakapag-breed na kayo, nakita nyo may buried na, transfer nyo lang sa taas. And then, antay kayo ng 1 month to 2 weeks or 45 days para sa eggs niya. At pag naging railings na yun, antayin yung kumalas sa kanyang mother cray or pwede siyang ipagpag. Then pag nakita nyo yung 30% na may nakaiwalay na, pagpag nyo siya, transfer nyo sa taas yung mga railings, and then 1 month ulit mag-aantay kayo 1.5 para lumaki na siya ng 1 inch at saka nyo siya pakawalan sa inyong grow out pond. Ito guys, sa labas nag-test tayo. Nilagyan natin siya ng water para ipakita ko sa inyo, i-demo ko sa inyo kung gaano siya ka legit na matibay. Ito nga, dito may papakita ko sa inyong ziplock na pwede natin ilagay sa kanyang takip para dagdag tibay, para hindi siya basta-basta matanggal or yung crayfish natin makawala kung sakali mo matanggal yung takip. Ito guys is pwede siyang tanggalin, kahit isang kamay lang ang gamit nyo kasi yung ziplock na to is natatanggal, or kung kailan yung gusto pwede nyo tanggalin para anytime na magbabaklas kayo, maglilipat kayo, tanggalin nyo lang to, i-push nyo lang yung yung lock nya, tapos patatanggal na siya. Ito sa setup ko na to, nilagay ko siya kasi dagdag tibay siya para mas lalong kaya niya yung bigat ng 3 tanks natin. Kasi sinubukan ko siya, kapag walang ziplock is medyo, kapag pinung-puno ko siya yung water niya, medyo bumubuka siya, so lalagyan natin ito. At sa ilalim ng tanks guys, sa pinakailalim, nagdagdag tayo doon ng tubo para patungan niya sa ilalim ng takip doon sa pangilalim na tank. Yan guys, kung makikita nyo, ito, kaya ko siyang ikabit ng 1 hand para sa kanyang dagdag na seguridad, para hindi tayo makawala yung ating mga crayfish. Ito, 3 tanks yan, nilagyan natin ng ganito. Ziplock, pwede tayo maglagay ng ziplock sa harapan, nilagyan ko na ng butas dyan para hindi mabuksan ng mga bata or malagyan ng mga kung ano-anong bagay ng ating mga anak. Ito, 3 setup pa lang sa ngayon. Pwede rin ako mag-build ng 2 tacks yan or 1 tack lang para sa unang-unang or first time kayo mag-alaga. Dito, mahiran yung filter natin. Dito papasok yung dumi ng ating
yung inigop ng pump, dito papasok yung dumi. Tapos ito yung size na nilagay ko is tamang-tama lang. Pwede nyo siyang lagyan ng lava rocks, mga media, mga K1 o media, or gusto nyo lagyan nyo siya ng mga sand or charcoal. Meron naman iba na bibili 5-in-1, nalagyan mo lang siya, lagyan nyo ng mosquito net para masala niya ng todo. Huwag na tayo maglagay ng foam kasi para iwas tayo paglalaba o paglinis. Dito drain lang tayo ng drain. Dito papasok yung tubig sa ilalim. Ayan, makikita nyo. Nag-try ako ng pump dati, Aqua Speed. Medyo malakas siya. Pwede naman yun, kayang-kaya yun ng pumps natin kasi meron naman akong adjustable na faucet para pwede natin makontrol yung kanyang lakas ng pump. So eto, kung makikita nyo ito, nilagay ko rito na 15 watts lang yung pump natin. Dito hihigupin niya pataas, dadaan siya sa tubo na to. Matibay ito guys, subok ko na to kasi yung iba dyan na nakikita ko is hindi ganun katibay. So ito nilagyan natin ng mga tubo para mas matibay siya. Ito nilagyan ko sa loob. Kung makapansin nyo, meron tayong drain dito kasi subok ko na rin to kasi kapag tubo lang siya, wala siyang drain na parang na naka-open lang siya, nagbabara agad yung tubo, may hirapan tayong magtanggal. Ang mangyayari dun sa experience ko, aapaw or mag-overflow siya kapag natakpan na yung tubo natin. Kaya naglagay ako ng ganyan, ng drain. Subok na yan, mas maganda yan. Yan ang marirecommend ko sa inyo. Ito yung nilagay natin sa setup. Kung mapansin nyo, ayan yung lakas ng 15 watts natin na pump. Pwede nyo siyang kontrolin, may adjust sa likod kung gaano kalakas yung flow ng tubig, or meron din naman sa pump, may adjustment na rin siya dun sa ilalim. So, ito na nga guys, kung makikita nyo, indoor, mapalabas, mapabahay, kasyang-kasya to. Ito yung pinaka mai-recommend ko sa inyo pang umpisa. Dito kayo mag-build ng inyong business. Ito, palala lang guys, bago nyo hugutin sa kuryente, saksakan, make sure na itong faucet na to nakalock, nakasarado siya para yung water dito sa bucket hindi bumalik dun sa ibaba. So kailangan natin make sure isarado natin bago natin hugutin sa saksakan. Yan guys, yan lang ang gagawin natin para hindi matapon yung tubig sa ilalim, mag-overflow, para hindi bumalik. Ito pa guys, kung mapapansin nyo rito, transparent na rin siya, all transparent, para makita nyo talaga yung nangyayari sa loob ng ating tank. Dito nyo lang makikita sa Betons Crayfish. Kung gusto nyo mag-walk-in kayo, meron tayong stocks niyan. Kung gusto magpagawa na to, meron din tayo na to. Kung anong setup ang gusto nyo, pwede nating dagdag, pwede nating lagay. PM nyo lang ako dito guys sa ating page or kaya sa YouTube. Sundan nyo yung mga vlogs ko. At ito, murang-mura lang to guys. Tinry ko to, kaya to ng 3 months and a half. Simula sa feeders nyo hanggang sa makapag-berid, hanggang sa makapagpalaki ng trailings, kaya nyo na makapagparami ng inyong mga alaga. Simula sa trio, kaya nyo makapag-alaga dito ng 1.5 na size ng mga trailings. Ito, yan yung water niya. Kung gusto nyo mataas, pwede, kaya niya, sobrang tibay niya. Kung pwedeng mababa, ayos lang din. Maluwag to guys ha, kasya rito yung quadro or trio sa isang tank. Pwede na puro railings, kasya yan. Order kayo ng marami nito, isa pang step na to para sa mga railings. Kahit puro 10 ganito lang, kaya niya na makapag tipid ng space nyo. Kasyang-kasya sa lugar nyo. Ito, naglagay ako ng drain na wala sa iba para kung sakasakali gusto nyong i-drain, meron tayong labasan ng tubig o kayong dumi nila kung sakaling hindi kaya ng pump. Pero ito, malakas naman yung pump natin, sigurado yan, pasok dito sa loob ng basket, sa loob ng bucket. Yan, dito may drain din tayo sa bucket natin. Ito yung kanyang cup, tatanggalin nyo lang yan kung gusto nyo ma-drain. And guys, napakaganda na itong starter package natin dito lang sa Betons Crayfish.
dalaw kayo minsan ito, visit kayo sa ano natin para serve na kayo guys. Ito transparent, nilagyan ko ng dalawang drain para yung lakas hindi aapaw sa bucket, hindi siya mag-overflow. At yung bagsak niya guys, tamang-tama lang, hindi naman siya ganun kalakas. At kung makikita nyo, ayun yung yung drain natin, parang meron siyang screen, meron siyang strainer. Yun ang pinakasubok ko kasi kailangan nyo, halimbawa may dahon kayo, may mga plants kayo, hindi agad mababarahan yung tubo. Subok ko na yan guys. At ito guys, dito sa ilalim, nagtagtag tayo ng seguridad, dagdag tibay para kahit gaano kabigat, kayang-kaya niya yung mga tanks guys. Dito naman sa ating mga tank sa loob, ito kayang-kaya niyong baklasin to guys. Madali lang siya i-assemble. Lahat to, dihugot lang lahat to. Di pa siya naka-fix. Para optional, pwede nyo siyang bitbitin kahit saan, kalasin nyo lang siya. At ito namang ating adjustable na overflow. Pwede nyo siyang adjust nyo yung tubig kung mataas gusto nyo, babaan nyo, push nyo lang itong overflow. And then sa loob, pwede siyang ma-adjust, pwede siyang ibaba yung water level natin sa bawat tanks. Ito, madali na magtanggal. Kung gusto nyo kalasin, push nyo lang pababa. Ayan, matatanggal na siya, kalas na siya. Ganyan lang kadali guys ang ating setup. Okay guys, next time, abangan nyo ang mga vlogs natin sa susunod na video na i-upload ko. And thank you for subscribing and thank you for watching guys. Thank you. Tara na, may alagang panalo, sigurado ka. Sa Beton's crayfish ka kumabig. Pwede pang negosyo, pwede ring hobby. Beton's crayfish, dito ka na, starter package kumpleto na. May tanks, may trio, may crayling pa. Beton's crayfish, alaga mong sigla. Gustong magsimula, wag kabahan, tutok sa pag-alaga. May gabayan, pamilya, tropa, pati mga bata, tuwang-tuwa sa crayfish sa bahay nila. Beton's crayfish, dito ka na, starter package kumpleto na. May tanks, may trio, may crayling pa. Beton's crayfish, alaga mong sigla. Sa Bacoor, Cavite,